Noong ika-19 ng Hunyo sa taong 1861, isinilang si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda sa bayan ng Calamba, Laguna. Sa araw na yaon, ang liwanag ng araw ay nagpakilala ng isang bagong adhika sa mundo ng Pilipinas. Francisco! Kasi, Sa kanyang paglaki, hindi nagtagal ang kanyang ina na si Doña Chudora ay nagpakita ng maagang katangian ng pagtuturo sa kanya. Sa paunang panahon, natutunan ni Rizal ang sining ng pagsulat sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang ina. Ngunit ang tadhana ay nagdala rin sa kanya sa mga kamay ng kanyang mga tiyuhin na siyang nagbahagi ng kani-kanilang kaalaman sa iba't ibang aspeto ng buhay. Sa kanilang mga lihim na pag-aaral, unti-unti siyang natutong magpakita ng kahusayan at katalinuhan sa mga larangang kanyang tinahak. Talaga namang magaling ako sa maraming aspeto at yan ay salamat sa aking ina't mga tiyuhing nagsikap na ako'y kanilang maturuan sa mga unang taon ng aking buhay. Magandang araw mga binibinit Ginoo. Ako nga ito, ang inyong pambansang bayaning karaniwang kilala bilang si Dr. Jose P. Rizal. Sa sandaling ito, ay tila ba'y kumikislap ang kabuuan ng maikli kong buhay sa harap ng aking mga mata habang hinihintay kong tumagos ang mga bala ng Espanya. Di ko mawari kung anong gagawin. Iniisip ko ang kamatayan na tila isang alaala sa akin. Kailan kaya ako aabutan ng kamatayan? Ako kaya'y nakatindig sa aking mga paa at siya'y nasa likuran mula pitong talampakan? O ako ba'y magugulat na lamang sapagkat ito'y nasa harapan? Kung makita kong darating ito, ako ba ay tatakbo o hahayaan na lamang ito? Ang kamatayan ba'y parang isang kantang walang tugtog? Ang daming tanong, ang daming sagot. Ngunit sa ngayon ako'y walang maibibigay. O inang bayan, ako na may bigyan mo ng gabay. Sa paglaki ko at pagbibinata, ako'y dinala sa ibang yugto ng buhay kung saan ang pagpasok ko sa kolehiyo ay nagdala ng mga oportunidad at karanasan na siyang nagbukas sa aking mga mata sa mga kagandahan at kahirapan ng mundo. Sa aking paglalakbay sa daan ng buhay, hindi ko maikakaila ang mga pag-ibig na dumating at nagpabago sa aking pagkatao. Sa aking unang pag-ibig, Segunda Katigbak. Sa iyo ko nadama ang aking unang pag-ibig, ang iyong mga mata na nangungusap, sa pisnging malarosas na kapag ika'y ngumingiti ako'y nabibighani. Ako'y nahalina sa iyong misteryosong ganda, aking Segunda. Kahit bawal, kahit di dapat, hindi ko maiwasang mahulog ang loob ko sa iyo, Leonora. Sa bawat oras na ika'y kasama, hindi ko maipaliwanag ang ligayang aking nadarama. Hindi man tayo itinadhana, pero salamat sa pag-ibig na ipinadarama. Espesyal ang nadarama ko sa iyo, aking orang. Sa iyong magandang alindog at ganda ako'y nagpapantasya. Salamat at ikaw ay aking nakilala kahit sa maikling panahon. Nadama ko ang pag-ibig na kapantay ay langit na. Nang unang masilayan ang iyong ganda, hindi ko na mawaglit sa aking isipan. Ang iyong mga titing at ngiting napakasarap pagbasdan tuwing ng baon-baon ko saan man ako magpunta. Ikaw ang pag-ibig na walang kapalit sapagkat ikaw ang aking huling pag-ibig. Hindi man sa altar ang ating hantungan, ako'y masaya at nagpapasalamat sa inyo, mga binibini ko't minahal. Paumanhin at ganito ang ating wakas.
Ngunit ako'y masaya pa rin sapagkat bawat pagmamahal ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon at lakas. Ngunit ang buhay ng inyong bayani ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig, kundi pati na rin sa kanyang mga obra maestra na siyang ginamit sa pakikipaglaban sa mga Espanyol. Naniniwala ako ang mga ito ay nagbigay at patuloy na nagbibigay liwanag sa mga paghihirap ng ating bayan at nagtutulak sa mga Pilipino na magkaisa at kumilos para sa kalayaan. Subalit, kasabay nitong tagumpay ay tila isang pagsubok ng aking pananampalataya sa harap ng mga dayuhan na nananakop sa Pilipinas. Ang mga pag-aakusa at paninira laban sa akin, lalo na mula sa mga praile, ay nagdulot ng kalituhan at sakit sa aking puso. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nagpatuloy ang aking laban para sa mga paniniwala at para sa kalayaan ng kanyang bayan. Ngunit ang kagustuhang magtanggol sa mga kapatid ay nagdala lamang ng panganib na siyang naging sanhi ng aking pagdakip at pagkabilanggo sa Fort Santiago. Kahit na ang kamatayan ay hindi nagdala ng kahulugan sa aking pagiging martir, ang mga laban ay patuloy na nabubuhay sa mga alaala ng mga Pilipino. Ang lihim kong paglisan sa dapitan, ang pagpapakasakit sa kamay ng mga dayuhan, at ang walang kaparis na kagitingan, nawa ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa henerasyon ng mga Pilipino. Preparar! Lugar! Fuego! Consumatum est. Matapos parilin si Rizal sa Bagong Bayan noong ika-30 ng Disyembre sa taong 1876, ang kanyang bangkay ay dali-daling inilibing sa Paco Cemetery nang walang anumang palatandaan. Naghanap-hanap ang nakatatandang kapatid ni Rizal na si Narcisa sa lahat ng mga sementeryo sa Maynila, ngunit nabigo siyang makita ang labi ni Rizal hanggang mapadaan siya sa Paco Cemetery kung saan nabataan niya ang ilang mga gwardya sibil at nabatid niya na baka nandun ang bangkay ng kanyang kapatid. Pumasok siya sa loob ng sementeryo at makaraan ang ilang saglit ng paghahanap, nakita niya ang isang bagong takip pa lamang na libingan. Pinayaran niya ang sepulturero para lagyan ang puntod ng palatandaan na may mga letrang R, P, J, mga letra ng pangalan ni Jose Protasio Rizal na pabaliktad. Ito ang larawang nagpapakita na hawak-hawak ni Doña Chodora ang bungo ng kanyang anak na si Jose, kinuha sa kanilang tahanan sa Binondo, Manila, bago tuluyang inilibing ang kanyang mga labi sa ilalim ng Monumento Rizal sa Luneta. Lights, camera. I said lights. What may lights? Oh my love. Segunda kapagbak. Lugwa na Lugwa na. My darling, I've heard ayaw katawa your touch. Dita Francisco! Ikatawa di.